Nag-uulat. Mayora Leni Robredo. Naagulat ka naman, Bidyo ka pa. Siyempre. Ayan nga mga batang helmet, ito na ang pag-uulat ni Mayor Leni Robredo sa kanyang 100 days. Ikasanggatos na aldaw na kan sa tuyang pagbiyahe. When we assumed office last June 30, we set the standards and goals high for ourselves. Di na pwedeng business as usual dahil dakulon kitang kaipuhan na gibuhon. Kaya mayo kitang sinayang na oras. These first 100 days have been guided by a simple principle. Act on what can be done now while building the systems that will serve us for years to come. Ang direktiba sa satuyang first 100 days, gibuhon ang kayang gibuhon, hirahayon ang kayang hirahayon, mantang minumukna ta ang mga sistema na iyo ang magpapapusog sa to sa masunod na mga taon. Sa pagkapuon pa sana, aram ta na daay makakahalat ang mga tao na pinaka nangangaipuhan. Ang mga komunidad na binabaha, ang mga pamilyang kaipuhan in suporta, asin ang mga serbisyong daay dapat pinapahaloy. Sa atubangan kan mga angat, mga kalamidad, asin iba pang pangangaipo, pigis ko sartang maghiro nin marikas. Alagad, aram taman na daay basta-basta na mamadali ang totoo asin makahulugan na pagbabago. True progress requires a government that works not just for a season, but consistently, transparently, and efficiently. Kaya man, kasabay kan sa tuyang paghiro para sa immediate concerns, pinupo ng tanaan mas masakit na proseso nin reforma para sa sarong gobyernong lokal na pagkakatiwalaan. The days are long, often stretching beyond the usual office hours. It has not been easy, not when the stakes are too high. Alagad, ang lambang aldaw na nagseserbisyo kita sa satuyang syudad, sarong oportunidad na makakointrodusir kita ni mga pagbabago na maparanian sa tuyang syudad sa ngapit na sa tuyang pinapangarap. Sa orolay kan housing, kanakaaging bulan, maugmatang inaward ang titulo sa daga sa 431 beneficiaries kan programang kaantabay sa kauswagan. Ini first batch pa sana kan mga aawardan ng mga transfer certificates of title. Parte ini kan sa tuyang direktiba sa satuyang Housing, Settlements, and Development Office nakaskasan ang paghiro kan proseso para sa mga pamilyang nangangaipo in sa diring daga asin harong. Ang sugot ta sa HSDO, basta fully paid na sa indang obligasyon, kaipuhan na makaresibi ang beneficiaries kan sa indang mga titulo. Bago magtapos ang taon na ini, masusundan ini ni mas dakul pang makakaresibi kan sa indang mga titulo sa irarom kang programa. Pigpo ng tanaman, lalo na kan sa tuyang HSDO ang proseso para ma-enroll ang nagkakapirang urban poor communities sa Community Mortgage Program. Ini sarong financing support scheme na bukas para sa mga legally organized low-income homeowners associations. Kahit pa sana, nag-agi na sa initial orientation sessions ang sa tuyang homeowners associations na mapapairarom sa CMP. Sa urulay man kan salud, ang maharay na bareta ang nagasitingon yan sarong Universal Healthcare Integration Site na. Nag-grant ang sa tuyang application ngunyan na third quarter. Bilang resulta ini kan sa tuyang pusog na commitment sa mas accessible na healthcare para sa gabos. Buot kaning sabihon, mapupuunan ta na ang full implementation kang universal healthcare digdi sa satong syudad. Ang sa tuyang goal, abot kamay sa lambang na genyo ang health services hali sa gobyerno. Kita ang pang-apat na LGU na napili ang Department of Health ngunya na taon. Kaibanan ta ang Quezon City, Zamboanga City, sa Rizal Province. Puon ngunyan, makakaibanan ta na ang sanggatos na lampas na LGU sa bilog na nasyon na enot ng siguradong lakdang pasiring sa satuyang goal na magkaigwaning pusog na local healthcare system digdi sa satong syudad. Nasa proseso kita ngunyan ng pag-ayos kang operasyon kang Naga City General Hospital asin ang gabusta mga health facilities para ma-achieve ta ang zero balance billing asin siguruduho na perming may available na supply kan mga bulong sa gabos na oras. Hopefully,
by the end of this year, ma-achieve ta na ini. Formal ta naman na inilunsad digdi sa Naga ang PhilHealth Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP, ang primary care package kung saan makakakuaning suporta para sa outpatient consultations, laboratory services, as in maintenance medicines. Saro kita sa mga nagparehistro sa ginibong launch as in simulation kaining August sa pagmamaot na makumbinsir ang dakul pa niya itong mga kahimanwa. Dahil dawa na haros gabos garo na residente ka Naga parte na kang PhilHealth sa irarom kang universal healthcare, paglaog ko bilang alkalde, 39,718 pasana na residente o 19% pasana ang konsideradong fully enrolled as in makaka-access sa mga benepisyo sa irarom kang YAKAP program. Puon ka nagtukaw ako, dikit-dikit tanang na itaas ang numerong ini. Sa ngunyan, nag-aabot na sa 83,883 ang nakakompleto kang full PhilHealth enrollment, iniyo katumbas kang 39.8% kan sa tuyang population. Ang sa tuyang goal, gibuhon na 100% ang YAKAP registration para gabos makaka-access sa mga benepisyong kaakibat ka ini. Para ma-achieve ini, nagsasagibo kita ngunyan ni mga registration caravans sa satuyang mga barangay para i-fast track ang enrollment kan satuyang mga residente as in i-facilitate ang sa indang first patient encounters. Katuwang tadigdi ang satuyang mga partners, aro kang Angat Buhay NGO as in iba-iba pang higher education institutions. Sa nakaaging 3 bulan, nagtugdas kita ng free shuttle service point-to-point sa City Hall as in Naga City General Hospital para panuan ang kakulangan ng PUV sa rotang ini. Uminabot na sa halos 8,000 na pasahero ang neseserbisyohan tadigdi sa laog lang ning sanggatos na aldaw. Arog man kan satuyang panuga sa satuyang inauguration, bukas naman ang satuyang public library, ang Raul S. Rocco Library, 7 days a week, alas 8 ning aga sagud alas 10 ning banggi. May libreng internet connection na sa satong library, pati digital learning hub, kung saan pwedeng magamit ang satuyang mga laptops kang mga nagduruman sa library. Padagos pa niya itong inaayos ang pasilidad, tangarig siguraduhon na mas maaliwalas, asin mas komportable ini para sa satuyang mga kahimanwa. Mati ta kung gura no kahalaga ang satuyang library para sa gabos na nagenyo, urog na sa mga kaakian. Sa laog lang ning sanggatos na aldaw, nag-ako ang satuyang library ning halos 11,000 na bisita. Halos malalampasan na kaini ang total visitor count kang bilog na taon ng 2024. Nagtutubod kita sa marikas asin makataong paghatod ning tabang sa satuyang mga kahimanwa. Kaya pigpapakarayta ang sistema ning pagdidistribuer ning suporta sa mga sektor. Ang goal ta, sagkod na makakaya, ang tabang asin serbisyo ang irarani sa satuyang mga beneficiaries sa kaiibitaranta na ang pagpapapila. Sa ngunyan, nasa proseso kita ning paggibon ng mga paagi para diin na kaipuhan na magpila asin maghalat ning haloy para lang maka-avail ng mga serbisyo sa City Hall. Halimbawa, sa satuyang mga senior citizens, pigtutuyo ta na ang pagdistribuer sa mga barangay kang 10,000 pesos na cash gift para sa mga seniors puon 80 years old, kasunod kang Expanded Centenarian Act. Mayo ng paligoy-ligoy basta kumpleto ang requirements, tulos tampig po proseso para maresibi tulos ninda lolo asin lola ang sa indang cash gift. Iyan man ang konsepto, mapapack goods man para sa indigent senior citizens, umagin sa pag-apply asin pag-claim kan senior citizen card. Sa urulay man kang infrastructure, pagkatukaw ta lang sa pwesto, tulos na pinunanta ang clearing kan sa tuyang sidewalks asin relocation kan mga poste ning kuryente sa tabang kang Casureco 2. Sa Balatas, Cararayan Road, 40 electric posts na para sa primary asin secondary lines ang nailipat ta. Pigpo ng tanaman ang paglinig kan sa tuyang mga waterways bilang parte kan sa tuyang efforts na maging marikas ang paghupa kad baha digdi sa satuyang syudad. Nasa 1.6 kilometers kang Sagop Creek na
ang nalinigan kang combined efforts kang DPWH, City Engineers Office, as in Solid Waste Management Office, mantang 66 sites, katumbas kang 20 kilometers na ang nadeklagta. Ang satuyang City Environment as in Natural Resources Office, dagos-dagos ang pag-audit kan satuyang mga waterways. Mala ngani, tamay na diskubre na lampas 100 na obstructions sa Sagup Creek pasana. Nakapagpadara na kita ning notices as in citation ticket sa mga ini. Samantala, pig-impormaran kita kan DPWH na nabiding na si 100 million pesos na pondo na nahagad ta sa pagpakarhay kang Metro Naga Sports Complex sa Pacol. Pigahalata pa na ma-download as in mabiding si iba pang mga infrastructure projects na nasolisita from the national government, arugan si Naga River Esplanade, as in si pagpatapos kan Cesar Building sa City Dormitory. Inaasahan ta na sa lalong madaling panahon, magpuo naman ang patrabaho digdi. Sa orolay man kang ekonomiya, sa irarom kang Executive Order No. 36, nabukna ta ang Public-Private Partnership Unit or PPP Unit as in ang Pre-Qualifications, Bids and Awards Committee kaini. Ang pagdugdas kang PPP unit, iyoan puon kan sa tuyang strategic efforts para sa pagpapadalagan kang big-ticket projects na iguang relasyon sa satuyang local development agenda. Bilang pagpepreparar para sa pag-operationalize kang unit na ini, nag-agi na kita sa orientation hali sa Public-Private Partnership Center of the Philippines kang nakaaging bulan. Saruman sa buot tang tukawan, sa katutukan, ang urban transport as in mobility digdi sa satuyang syudad. Sa iraruman kan Executive Order No. 38, namukna ta ang Naga City Urban Transport and Mobility Council para po na ang pag-atubang sa makuring problema sa traffic sa mas sistematikong paagi. Dakulon kitang kaipuhan na areglaron sa aspetong ini, arugan mas efficient na public transportation, mga illegal parking, as in mga improvements sa kaipuhan sa satuyang sidewalks, as in open spaces. Nag-appoint kita ng Urban Transport and Mobility Coordinator para siguraduhon na may nakatutok sa pagtaos ng solusyon sa mga problemang ini. Naglaog man kita sa sarong partnership sa Mobility Vision Plus para sa CIRMO, sarong digital tool para sa AI-driven sustainable transport and urban planning. Consistent ini sa satuyang goal, nagibuhon na data-driven ang satuyang response, gamit ang modernong teknolohiya para mapamaray ang satuyang mga sistema. Padagos man kita nagigibo, as in nag-aareglar ng mga pagpakaray kan satuyang paggastos. Ang pinakamarhay na halimbawa, iyon pusog da implementasyon kang satuyang spending guidelines na nagresulta sa paghiro na nakasentro sa katuyuhan as in pangangaipusan na. 1 Enero sa Hunyo kan taon na ini, bago ako nagtukaw, uminabot ang catering expenses kan syudad sa 17 million pesos. Alagad, 1 Hulyo sa Septyembre, sa irarom kan satuyang bagong spending guidelines, napababa ta ining maray kaya 2.6 million pesos na sana ang nagastos sa catering sa laog nin 3 bulan. Arog man kaini ang trend na nahiling ta kung ikukumpara ang spending ta para sa third quarter sa parehong panahon ka nakaaging taon. Ang dakulang natipid kang city government, pwede na niya itong itagama sa importanteng social services, sa salud, sa disaster response, as in iba pang serbisyo na nagdidirekta sa tao. Para ayuson ang halangkaw na gastos sa gasolina, decentralized deployment, as in inconsistent na maintenance standards sa fleet management system kan syudad, nagbilog kita nin saron technical working group na ma-centralize as in ma-streamline kan pagmanehar kan gabos na sasakyan kang syudad. Ang TWG nagigibo ning detalyadong assessment as in ma-submit ning rekomendasyon para pakarahayod ang satuyang fleet management system as in ma-draft man ning fleet management manual para siguruhon ang mas efficient as in cost-effective na operasyon kaini. Samantala, dagos-dagos man ang satong pagpapusog at disaster risk reduction and management system
sa paagi kan mga reformang nakatutok sa pagpepreparar kan sa tong mga komunidad. Sentro digdi ang pag-mainstream kan mga barangay DRRM councils, tanganing siguruduhon na mas pusog ang coordination efforts sa grassroots level. Ang pag-upgrade kan early warning systems para sa real-time alerts, as in ang pag-institutionalize kan whole-of-government approach sa pagsimbag sa kalamidad. Ang mga lakdang na ini maresulta sa mas marikas na mobilization ka mga resources, mas malinaw na communication sa iba-ibang ahensya, as in mas mahiwas na partisipasyon kan mga komunidad sa preparedness and recovery efforts. Ang satuyang goal, maging mas resilient as in adaptive ang satong syudad para mas andam na magsimbag sa epekto kang climate change. Sa pagpuon pa sana kan terminong ini, pigibot ang puhunan ang tiwala kang pribadong sektor, hali man sa naga o sa iba pang parte ka nasyon. We are fortunate that more and more private partners are gravitating towards our city, keen on helping us advance our development goals. Saro na digdi ang San Miguel Foundation, na mabisita digdi sa Naga sa Nobyembre para sa posibleng partnership on infant and maternal health na nakatutok sa First 1,000 Days program. Kaulay taman ang McDonald's Philippines para makapagpatindog sa syudad ng bahay bulilit centers na maaataman sa mga abandoned as in at-risk children na nangangaipon ng tulos na intervention. Para man masimbag ang satuyang backlog sa paharong, kaulay ta din ang mang-iriba-ibang mga organisasyon arog kang Lupa Incorporated na sarong property technology company sa paglaom na makamukna ng innovative as in inclusive housing solutions. Pigngaranan man ang satuyang syudad bilang saro sa mga development laboratories kang Angat Buhay NGO kay baan pirang locality sa Visayas as in Mindanao. Sa irarom kang partnership na ini, maaasahan ang sustenidong suporta para sa programa ta sa literacy, public health as in climate action. Padikit-dikit na nyatong nahihiling ang mga konkretong resulta. Mas marikas na ang satuyang pagsimbag sa mga requests, as in complaints, hulit ta pigiis ko sartang maging maagap. As in hulit ta sa mas maingat kita sa paggastos, may lalaag ta ang pondo sa totoong pangangaipot ta, lalo na kan sa itong mga kahimanwa. Alagad, aram taman na ang transparency as in efficiency, dahil lang siya nakabase sa kung paano kita nagagastos. It's all about how accessible and responsive we are to the people we serve. Bilang enot na lakdang sa satuyang goal na maging open and digital city ang Naga, piglong sarta ang satuyang May Naga app. Nangunyan available na libre sa Apple Store para sa mga iPhone users as in Google Play para sa mga Android phones. Sa May Naga app, you have the city government right at your fingertips. Pinupunan ta ng gibuho na paperless ang transaction sa City Hall, pati naman ang pag-avail sa government services. Kaibahan digdi ang pag-apply ng business permits, pagbayad ng real property taxes na pwede nang gibuhon through the app na diin nakaipuhan magduman pa sa City Hall. Dagos-dagos man ang pagpapakaraytakan proseso sa iba pang offices as in departments para madagdagan pa ang mga serbisyong available online. Available man sa app ang financial reports, executive orders, and legislation bilang parte kan sa tuyang transparency measures. Nagpapasalamat kita sa pasensya as in tiwala kan sa tuyang mga kapwa na genyo. Matapos na ilunsarta ang May Naga app, uminabot na tulos sa 1,880 na requests ang sa tuyang naresibi. Puon sa numerong ini, 1,071 na requests na ang sa tuyang natawanan ng kasimbagan, kaiba sa mga nireport sa sato ang public safety concerns, pati na ang mga problema sa streetlights, declogging kang drainage, asin iba pa. Sa pagbulos kan mga requests, nagahagad po kami ng dispensa duman sa daitulos na sisimbagan ang kahagadan dahil sa mga pagkukulang ta sa gamit asin tao. All our efforts are guided by a singular goal, to reinforce Naga's standing as the bastion of good governance, while paving the path towards genuine inclusivity,
progress, and resilience. Nagtutubod kita na nagpupun-ini sa pag-ayos kan sa diri niyatong hanay. Sa enot na aldaw kan sa tuyang termino, pinirmahan ko ang Executive Order No. 1 na igwang mandato para sa Zero Tolerance Policy Against Corruption digdi sa satuyang syudad. Sa irarom kang pulisiyang ini, pinakusugtaan sa tuyang Internal Audit Service na nagsisilbing Independent Monitoring, Evaluation, and Assurance Unit sa laog kan lokal na gobyerno. Arugan sa tuyang ipinanuga, pinuputan tanaman ang pagpapusog kan city government bilang sarong institusyon. Ngunyan, mayo ng exemption sa biometrics. Hinali tanaman sa budget and confidential funds, as in nag-shift na kita sa outcomes-based budgeting. Kasabay ka ini, binuhay ta ang Productivity Improvement Program kan syudad. Sarong programa na pigpunan kang sakuyang agum na si Jessie, na nagkamit ngani ning Galing Puok Award kang 1995. Sa irarom kan sa tuyang PIP 2.0, tinatawan doon ang learning and development kan mga City Hall personnel. Papapusugon ang employee empowerment as in capacity building, iaangat ta ang kalidad kan sa tuyang serbisyo, papapusugon ang organizational accountability as in governance, matao kita ning espasyo sa innovation as in collaboration, as in ipaprioritize ang sustainability as in future readiness para makapag-ambag kita sa national as in local transformation. Mamukna kita ning Learning and Development Core Team na binibilogan sa tong middle managers. Igwa naman kita ning tracking system para sa return to work plans na pigsusumiti kan mga personnel na nag-a-attend ning training sa luwas kang syudad. Pigahanda naman ang rationalization plan para sa satuyang city government sa tabang kan satuyang mga partners gikan sa Development Academy of the Philippines. Ang katuyuhan kani, pakarahayon ang satuyang organizational structure as in itama ang bilang kan satuyang mga empleyado para gibuhon na mas efficient ang satuyang paghiro. Dakulaon ang pasasalamat ko sa sakong mga kaibanan sa City Hall. Your willingness to embrace reform, to work harder, to hold yourselves to higher standards, this is what makes transformation possible. Ang gobyernong tultul, dailang nagpupuon sa itaas. It is built by people like you, who show up every day ready to serve with integrity. Ang mga sistemang sa tung minumukna ngunyan, bako lang ang administrasyon na ini ang makikinabang, kundi ang mga henerasyon pang maabot. Publiko ang makikinabang sa pagpapakarhay kan mga sistema. Mas marhay asin tultol na serbisyo ang maitatauta kung malinig asin epektibo ang pagmamanehar kan sa tung syudad. Para sa mga kapwa ko na genyo, yaon po kami digdi para magserbisa sa Indo. Kasabay kaini ang pagtubod na di kakayanon kan lokal na gobyerno kun mayo ang sa Indong tabang. We cannot do the work alone, and we encourage you to be a part of the change that we are seeking. Your vigilance keeps us honest. Your hopes keep us inspired. Your trust, earned each day through our actions, is what drives us forward. Puon pa sa naini kan sa tuyang pagbiyahe. Dakul sa mga reforma na sa tuyang pinupunan, kaipuhan ang panahon para magbunga. Kaipuhan ta ining pagsikapan asin paghusayon. But as the Genyos have proven time and again, I keep faith that when we work together, there is no challenge we cannot meet, no problem we cannot solve, and no dream beyond our reach. Dakula pong onra ang makapagsilbi kaibanan kamo, asin para sa Indo. Diyos mabalos, padagos lang kita. Ayan no, ang dami talagang mga achievements, ang daming mga goal met, o diba? Talagang, at marami pang mga programs na kailangan i-implement. Pero grabe, no? Sa 100 days ni Mayor Leni Robredo, ang dami nangyari, ang daming ganap, ang daming nagawa. Marami ba siyang nagawa? Ang dami, Bidjogapur. At for the first time, yung Naga app, naging digital na yung mga tao doon, diba? At mabilis nga daw yung process kasi hindi mo na kailangan pumunta pa doon sa munisipyo or kung saan mga departamento ng LGU ng Naga dahil yun lang, oh. Sa kamay mo pa lang,
pwede ka nang manghingi ng tulong, mag-report. May nabasa nga rin ako, Bichugapur, parang humingi yata ng tulong or parang about naman sa mga gamot. Ang bilis ng aksyon. Lenny tayo. Yes, so ayan. Gobyernong tapat ang buhay lahat. So, congratulations talaga kay Mayor Lenny Robredo at sa buong team ng LGU ng Naga. Yes. Siyempre, teamwork yan, diba? Oo. At mga kabatang helmet, tayo po ay nakikiramay, Bichugapur, sa lahat ng mga nabiktima, napinsala ng lindol po sa Mindanao, lalo na sa Davao. Yes. Diba? Saan po tayo, mag-ingat. At saka alam nyo, mga batang helmet, sa panahon na ganito may mga kalamidad, mga disaster, wala nang kulay-kulay to. Oy, Bichugapur! Tinanong ko yung teacher kong DD sheet. DD sheet. Tinanong ko yung teacher kong DD sheet kung okay ba sila, kung may kailangan ba siyang tulong. O, diba? Ang sabi sa'yo? Okay naman daw sila. Ang prinsesa? Malayo naman daw sila sa epicenter. Pero yun nga, mga kabatang helmet, diba? Wala tayong kulay na tinitingnan. Kasi, yung mga ganito, Pilipino pa rin tayo. Pero, hindi ko lang lubos maisip. May nabasa na naman ako. May ulupong na naman. Ano naman yan? Ang sinabi doon, parang dinidare si PBBM na kung makakatapak ba siya ng Davao, kung pupunta daw ba siya ng Davao. Dahil nga para din sa mga nasalanta or nabiktima ng earthquake or ng lindol. Aapak lang naman. Diyos ko, mga kabata helmet, sa panahon ng kalamidad, pwede ba? Tigil nyo na muna yung kabobohan. Oo, pwede namang paandarin ang konting kaalaman at hanapin nyo ang mga binoto nyo. Tigil nyo muna yung kabobohan kasi kahit kabobohan, ano yung titigil? yung kabobohan nila. Ito mga kabatang helmet, alam nyo, ayaw nyo man o sa gusto nyo or ano pa man, si PBBM pa rin naman ang presidente. At tayo magagawa to. Oo, at di ba binigay na nga sa inyo yung chance para may magawa tayo, binoto nyo pa rin. Binoto nyo, di ba? Kayo na bahala dyan. Kayo. Diba? Pero ayan nga mga batang helmet, malamang sa malamang, huwag nyo na maidamay din yung mga kababayan natin na kailangan talaga ng tulong or ng ayuda. Kung kayo may kapasidad na hindi nyo naman kailangan ng tulong, huwag na kayong umaungaw sa social media na dinidare nyo pa yung mga tao. Diyos ko malamang, meron pa rin akong mababasa about naman dyan sa kakamping naman. Meron yan. Meron masasabi yung mga taga dyan. Pero, yan lang mga kabatang helmet. Diyos ko naman, maawa naman kayo sa bansang Pilipinas, diba? Itigil nyo na muna. Naku, nakakaloka lang talaga kasi. Ano, Bichugapur, ikaw? Basta, kay Lenny tayo. Gobyernong tapat, angat buhay lahat. Oo nga pala mga bata helmet, sa lahat ng mga gusto magpaabot ng tulong, di ba, Bichugapur? Yes. Tutulong pa rin tayo dahil Pilipino pa rin naman sila Mga kababayan pa rin naman natin sila. Wala tayong titingnan na kulay o political POV or political yung choice nyo in terms of the politics. Kasi di ba, hello Pilipino tayo. Ikaw, di ba yung DD shit mo rin kakilala? Tinanong mo, ano sabi niya? Okay man siya? Lang. Kinamusta ko naman siya. Kumusta ka na dyan? Siyempre, nag-alalaman ako. Oy, kasi friendship pa rin. Kahit hindi shit man siya. Kumusta ka man dyan? Oy, okay lang daw siya. Nasaan ka ba ngayon? Sabi ko, ay sa bundok man. Sabi niya. Malayo man yun sa... Malayo man sa tsunami. Oy, wala man tsunami sa bundok, sabi niya. Ako mga bata helmet, pasintabi lang po dun sa mga Bisaya ba. Ganun talaga magsalita kasi si Bichugapur tsaka yung friend niya, ganun talaga. Pasensya na po. Ganun talaga yung accent nilang dalawa. Palalang pag yung kausap niya kasi na-absorb na rin ni Bichugapur. Pero hindi sa niloloko namin ni Bichugapur. Pero yun po talaga yung paano sila mag-usap. Kasi man, oy, ang mga katrabaho ko ay puro taga Davao, puro taga Mindanao. Kaya man na-observe ko, pati mga kalokohan ba nila, hindi ko man din pwede sabihin dito. Bahog. Awag. Dako. Wag. O, diba? Magalit man yung madre, oy. Pero ayun yung mga batang helmet. Basta, comment nyo lang dyan kung ano masasabi nyo at sa mga gusto magpaabot ng tulong, Bichugapur. Yes diba? po. Tutulong tayo. O nga pala, may repacking pala kami sa DSWD. Para naman to sa mga nasalantaan naman sa Lindol. Sa Cebu. Sa Cebu naman. So, abangan natin tong para naman sa Davao. Pero ayun ang mga bata helmet. Basta stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabi nga sa buhay, nag-helmet din ang book niya. Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Gobyernong tapat, angat buhay lahat.